Yes, amazing morning, Mentor Mayet. Thank you po. And amazing morning kay Mentor Ikay at sa kanyang tuloy po. Medyo nasa out of town po tayo. Okay naman po yung dating ko dyan, Men. Okay naman po yung signal. Yes po, ma'am. Oo, medyo napuputol-putol lang po dito. So ako po ay magpapakilala. Ako po ay si Joanne Venturillo de la Cruz, Tubong Palawan. At ako po ay until now is an active policewoman. Ang ranggo ko po ngayon ay Police Chief Master Sergeant. Well, unang-una po, ah, nagkaroon ako ng karanasan. Isa akong breast cancer survivor, stage 3 po. Then, nung nagkaroon ako ng sakit sa breast, nasa serbisyo na po ako. That time ay PO3 po ako and stage 3 po siya. Na-experience ko yung struggles na yon, nalagpasan ko. Then, 2017 po ako naoperahan. Hanggang sa nakilala ko po yung Barley, 2020. Through mentor Riva Cabildo. Kasi nagkikwentuhan kami and nagka-chat kami na mention ko nagkaroon ako ng breast cancer. Di sabi niya, meant itry mo itong barley. So that time, yung barley, hindi ko pa alam kung anong klaseng barley yun. Di sabi ko, subukan ko muna. Nag-order muna ako ng 4 na box. Right after that, nag-take ako ng barley, may naramdaman po akong kakaiba. Yun, na ano ko po sa sarili ko, sabi ko, parang may dating ito sa katawan ko na maganda ang impact. Hanggang sa nag-decide ako na magpa-member. Then yan, yung nasa ano pa ako, nasa Cuyo Island, kasi po yung lugar ko dati is Isla. Bali, nag-home base na po ako dito sa city, sa Puerto Princesa, kasi nga po nahihirapan ako mag-travel. Kasi ano yun, tawid dagat po yun. Bali, 16 hours pa ang biyahe. Kaya nag-decide po ako na dito mag-transfer na sa Puerto Princesa. Para sabi ko, mapabilis ang paggamot sa akin, just in case magka-problema po ako, ah, madali akong makatakbo ng hospital. Kasi po sa isla namin, sa lugar namin, medyo isang hospital lang. Kaya nag-decide po ako, kasi during that time, 2018 po, Yes. Oh, ito na. parang may nag-interrupt po. Okay pa naman po, men, sa dating ko? Okay naman po? Then, dito na po ako sa city, kaya nag-decide ako magpa-transfer, gawa nga ng nag-cure pa ako, nag-chemotherapy ako, kasi nasa Manila Doctors Hospital ako. So, yun nga, hanggang sa dumating sa point na nakilala ko si Barley. And, nung unang take ko ng Barley, sabi ko kay Mentor Riba, magpapamember lang ako. Ayoko muna siyang gawing business kasi syempre po, unahin ko muna yung sarili ko. After 4 months, naging negative pa po ako sa Barley that time. After 4 months, nag-pandemic na po. Di, ako po ay talagang mahilig kaagad sa negosyo. Nung naglipat po ako dito sa Puerto, nag-open ako ng Changi ko, tindahan na maliit. Nag-pandemic po, nag-close na lahat, sarado na. Yung parang napaiyak ako, sabi ko, Lord, wala na akong business, sanay akong may negosyo. Ano na po ang magiging negosyo ko ngayon? Yung para pong pinagising ni Lord sa akin na, i-try mo si Barley, may pera kay Barley. Then nag-start noon, ang ginagawa ko po, nahiya pa po kasi ako sa Zoom. Nung una po, nahiya pa po ako magharap ng ganito-ganito. Yung una pong ano ko, ino-off cam ko pa po. Then, hanggang sinubukan ko, ang ginagawa ko, kasi sa opisina ako, sa YouTube, after that pandemic, nag-ano po ako, kasi may naramdaman na ako sa katawan ko na maganda ang effect ni Barley sa akin. So, nag-try ako mag-post sa my day ko. Sabi ko, yung sa sarili ba natin, there's no harm in trying. So, nag-try po ako na mag-post po sa Barley.
yun na po. Nag-start doon, nag-mayday muna ako. Then, nakikinig na ako sa Zoom meeting. Hanggang sa sabi ko, bakit kailangan kong i-stop yung sarili ko na ang daming negative. Marami pong negative na bakit daw ako nagpo-post-post pa sa Facebook na ganito na daw ang sitwasyon ko. Maraming sa akin na kalbo na daw ako, ganito, ganyan, ganyan. Kaya? Kaya mo. Naman, okay pa naman po yung voice ko, narinig po. Teka lang. Sa buto pa lang yun. Ay, naku. Natawag din sa ito. Sama mo Hello, muna si Marco. mentor. May nag-interrupt po. Then, sinubukan ko po yung sarili ko. Sabi ko, walang mawawala sa akin. Then, nag-start na akong I thank God na andyan si Mentor Mayet, Mentor Lay, nagagabi sila sa akin, Mentor Riba. Muntik na po akong bumitaw dito sa bagay na to. Kasi may time po na wala akong pay-ins talaga. Nag-chat na ako kay Mentor Riba. Ment, parang ayoko na magpatuloy. Kasi wala akong pay-in. Sabi niya, Ment, magdasal ka lang. Nagtuloy-tuloy ako hanggang sa nagtuloy-tuloy pa rin. Hanggang sa nawala na yung hiya ko. Bahala kayo dyan. Wala akong pakialam sa mga negative na sinasabi sa akin ng tao. Kasi yung naging sandalan ko, yung mga naglilibak, yung lumilibak sa atin, dun tayo kumuha ng lakas natin. Kasi kung walang pagsubok, hindi natin masusubukan sa sarili natin kung hanggang saan yung tatag natin. Yun ang pinanindigan ko sa sarili ko. Sabi ko, Lord, alam ko hanggang sa nagtuloy-tuloy na ako, sa thank God na talagang binibless ako ni Lord hanggang sa ang dami ko ng pay-ins, hanggang dumating po sa punto na sabi ko, Lord, why not to try na? Kasi awa ng Diyos, may kinikita na rin ako. Ang tagal ko yung plinano na sabi ko, gusto ko na mag-ano na sasakyan. Kaya yan po yung resulta sa kahit paano yung income natin sa monthly, naalalayan po. Pero ang katotohanan po niyan, sobrang sagad ako sa loan ngayon. Kasi lahat po ng mga medication ko, galing sa nagre-loan ako na nagre-loan. Tapos hindi rin ako umasa sa magulang ko. Hanggang kinaya ko po ang lahat. At ito po, may nangyari na namang struggle sa buhay ko na yung parang pakiramdam ko po, mas napakahirap ang naranasan ko ngayon na naging sakit ko compare sa breast cancer ko kasi nagkaroon po ako ng bukol, ng tubig sa lungs ko dito po sa right side na hindi ko ini-expect na umabot siya ng 3 liters po. Nung September 3 po ako na-admit sa ACE Hospital and September 3 na yon, September 3 na yun nung hapon, inoperahan po ako. Kasi po, hirap na po akong maghinga. Yung dinadaanan po ng lungs natin, konti na lang yung hangin na lumalabas. Kasi sabi ng doktor, nalulunod na daw ako sa tubig dito sa lungs ko sa right side. Kaya inoperahan po ako ulit and sinabi ko agad sa doktor, sabi ko, Dok, may history po ako ng breast cancer. Kung baga, ang ginawa ko po sa sarili ko, nilakasan ko po yung loob ko. Sabi ko, Lord, this is a trials uli. Alam kong kaya ko to. Nagdasal ako, pinanindigan ko, nag-pray po talaga ako. Lord, alam ko, papatalagkalin mo pa yung buhay ko. Alam ko may purpose ka pa sa akin. And andyan yung support ng mga mentor natin, yung pray nyo. Salamat sa lahat ng dasal nyo. And thanks God, ito na po ako ngayon. Medyo nagbawas lang po ako ng 4 kilos. Pero pabor din po sa akin kasi nga gusto ko rin na talagang mag-diet. Kasi nga medyo napapasarap ng kain. Gawa nga po ng nakalib ako ngayon. And ang magandang balita po dito sa ating barley, sa ating product, kasi nagkataon din po, kaya ako na operahan bigla, parang na-stress po ako. Kasi nga lahat kami sa bahay nagkasakit, natrangkaso po kami, yung mister ko is na-admit kasi may diabetic din siya. Habang na-admit po siya sa hospital, ako naman po is na-admit din sa ibang hospital. Grabe po yung trials na naranasan namin.
Pero yung lagi kong binibilin sa kanya, wag na wag mo kakalimutan mag-take ng barley. Sabi ko, patago lang tayo mag-inom. Kahit ako po, patago lang din ako nag-iinom ng barley kasi hindi natin alam. Baka po may mga doktor na ayaw, may nurse. So talagang tuloy-tuloy sa, kahit may tinuturok sa swero ko, nagnanakaw talaga ako ng papainom ako sa mga anak ko. Pasalamat na lang ako na ang mga anak ko ay very supportive sa akin, yung family ko. Then, sa awa ni God, na tuloy-tuloy ang take ko po ng barley. Parang sabi ko, Lord, thank you. Parang ang bilis ng pag-recover ko. Kaya ito na po ako ngayon, still going strong, still a survivor. Kaya sabi ko, parang magkatugmang-tugma talaga yung soundtrack ng ano ko kasi survivor talaga po ako. Kasi halos po, hindi lang pala 2 times ako na-survive, 3 times po ako naging survivor. Kasi po, nung una po talaga nagkaroon din ako ng injury na ano ko, natamaan ng yung paa ko pong dalawa natamaan ng baril dati. Accidentally natamaan ng bala sa firearms ko. Pero awa ng Diyos naman dumaplis sa ano ko sa ugat. Kaya ito po ako ngayon. Kumbaga po nagpahinga lang po ako pero hindi po ako mag-stop na ipagpapatuloy itong barling na simulan ko. Kahit sabing mabagal tayo, ang gagawin po natin lagi is kumapit tayo kay God. Kumapit tayo sa Kanya. Siya yung ating sandata. Siya yung ating lakas para magpatuloy sa lahat ng mga struggles kung dumarating sa buhay natin. Kasi, kumbaga, may purpose lang talaga para lumapit tayo sa Kanya. Gumagawa siya ng way para maglambing sa Kanya. Para magbulong sa Kanya, Lord, tulungan mo naman ako. Kasi ang una kong laging iniisip, paano na lang, single mother ako. Ang iniisip, paano na lang yung mga anak ko. Maliit pa yung bunso ko, 11 years old pa lang. Kailangan ko pang magpatuloy. Sa kahit ganito ang sitwasyon ko, kailangan ko pang tulungan ang magulang ko. Kasi mga may edad na rin po sila. Kahit na medyo may sama ng loob sa akin ng parents ko. Pero, never stop ako nagpapadala ng barley sa kanila. Sabi ko sa mother ko, wag mong asahan mama yung synthetic. Hindi maganda yon. The best pa rin si barley. Kaya thank you Lord. Andito pa rin po ako, still standing. Thank you sa ating product na naging instrumento ni God para tayo ay gabayan, para tayo tulungan sa lahat ng mga nangyayari sa atin. At saka, ang laki po ng binago sa akin ni Barley. Not just only a product lang, kundi para palapit tayo kay God. Kasi inignore ko na lahat ng mga negative sa buhay ko. Never look back sa lahat ng negative. Kasi importante yun, nagpapatuloy po tayo. So yun lang po. Thank you sa ating lahat. Magandang umaga po. I am Joanne de la Cruz and I am worldwide. Yun lang po. Thank you po. Ayan. Thank you so much po, Mentor Joanne, sa napakagandang testimony niyo po, no? Congrats, Mentor Joanne. Ask ko lang po, bakit niyo po naisip gawin ang IM kahit po pulis na po kayo? Thank you po. Ayan. Yes, Mentor Ikay. Ang ganda po ng tanong niyo. Interested ako sa tanong. Unang-una po, kahit na ako'y pulis, naisip ko po, yung parang kasi, lahat po kasi ng ginagawa ko sa buhay ko is nag-ask ako ng sign kay God. Iniisip ko po kasi, habang buhay ako magiging pulis pa. Siyempre po, di ba, magre-retire tayo. So, nasanay po kasi ako sa negosyo. Ang iniisip ko, not just only a business kahit mag-retire ako, iniisip ko rin na sabi ko, parang may stagnant ako pag nag-retire ako. Oo, may pension akong natatanggap, pero ang gusto ko po is, yung parang nararamdaman ko sa sarili ko, gusto kong i-share itong product kasi napahila po ako, napagaling po ako. So my purpose is gusto kong i-share yung product sa lahat. Kahit kanino, ang rason ko, yung maniniwala sa akin, kasi ang laking tulong ng Barley sa akin. Ang laki ng nabago ni Barley sa akin,
Kaya yun ang point ko po, mentor. Kailangan kong makatulong sa tao. At the same time, yung hindi ako ma-stagnant at gusto ko rin pong ma-develop yung sarili ko na kahit na mag-retire na ako, kahit na sabihin kong 60 years old na ako or 70 years old, sana pala rin na umabot pa sa ganung taon, yung gusto ko po, habang nabubuhay tayo, gawin nating maging productive po tayo. Yun po, mentor, ang point of view ko dito. Kasi may plan po ako right after this na sa awa ni God, nag-aantay na lang po ako ng isang ranggo ko kasi po awa ng Diyos, SPO4 na po ako. May promotion po kami ngayon. After that, magpa-file na ako ng for retirement. May plano ako kung ano ang matatanggap ko sa yun sa mga claims ko. Kahit na mini boss lang, magtatayo ako ng yung barley ko, tindahan ko. And at the same time, kung ano pang maisip namin ng aking habi na magnegosyo, kasi gusto ko po everyday gumagalaw yung ko. Ayokong maging stagnant. Ayokong puro sa cellphone lang nagbipindot-pindot na ako. Gusto ko yung may negosyo. Gusto ko yung may income po ako. Kaya sana, God's will, dumating yung time. Nag-usap-usap na po yan kami nila Mentor Riva. May plano po kami. Sana po ipalarin tayo ni God na matupad yung plano na yon soon. Yun lang po, Met, ang masasabi ko po. Thank you po. Thank you so much, Mentor Joanne. Ito naman po kay Mentor Jeremiah Metz. Ang question niya po ay, grabe, nakaka-inspire po kayo. Ask ko lang po, paano nyo po nagagawa yung business kahit may work po kayo? Yeah. Ito, magandang tanong din, Mentor. Nagagawa ko yung negosyo kahit na ako yung nasa trabaho. Kasi nga po, ako po yung nilagay na lang as secretary ng boss ko. Kasi nga po, di ba, katulad sa akin, may history ako ng breast cancer. So, bawal na po akong mag-handle ng mga sections na medyo, di ba po, bawat section minsan may mga target date na compliance. So, bawal na po sa akin yon. So, ako naging secretary na lang po ako. Ang ginagawa ko, kasi yung boss ko, hindi naman every day sa office ko. Nagnanakaw po ako ng chat sa lahat ng mga, sa mga ka-team ko, na sabi ko, kahit na medyo mabagal ang ng flow ko, sabi ko, basta ako magpo-post ng value. Yun ang rason ko sa sarili ko. Then, ang ginagawa ko minsan, bago ako magpo-post ng mga bumili sa akin, nagpa-pay sa akin, tinatapat ko sa 5, alas 5 ng hapon. Kasi 8 to 5 lang po ako. Kasi nasa sarili po natin yun eh. Kung gusto nating ipagpatuloy, kung gusto natin na magnegosyo, nag-enjoy kasi ako dun eh. Ang ginagawa ko po kasi is time management. Yun ang laging nasa utak ko, time management. Kung kaya nang nasa taas natin, bakit hindi natin i-try? Yun po ang laging nasa isip natin. At tanggalin po natin talaga ang pagiging negatibong tao. Yan, ito po ang malaking naitulong sa akin ng I Am Worldwide. Yung pagiging negatibo po, ang hindi nga alam ng lahat. Yung kahit na patulog na ako, dadaanan ko yan, yung mga mentoring, yung mga binibitaw na salita ni Press, Allen Marvin Eder. Tapos, ako po, ang ginawa ko sa sarili ko, yung lahat ng toxic na friend ko, yung lahat ng toxic na nabasa ko sa Facebook, inaalis ko po yan. Gusto ko is puro positive lang at about kay God. Yun lang po. Maging positive lang po tayo lagi. Yun lang po, Mentor. Grabe, no? And may additional po siya, no? Sabi ni Mentor Jeremiah, ilang man po kayo nag-take ng barley bago nyo po napili na nakatulong ang barley sa inyo, and ilang months po nag-suffer sa sakit nyo po. Ayan. Thank you so much. Deserve mo po ang blessing. Yes, ma'am. Yung sa sakit ko po, nag-suffer po ako. Kasi na-operahan ako 2017. Before na-operahan ako, parang 4 months, tinago ko pa sa mother ko. Kasi ang mama ko may high blood. Natatakot akong sabihin sa kanya. So, binulong ko muna sa kapatid ko. Yung mga kapatid ko nagsabi sa kanya. Talagang naramdaman ko yung left breast ko. Sabi ko, parang may tumutusok-tusok na talaga. And ito rin po, yung sa testimony ng aking, sa lungs ko na nakuha dito yung tubig na 3 liters.
grabe po, milagro ang nangyari sa akin. Kasi, siyempre, kinento ko kaagad sa doktor. Sabi ko, Doc, may history ako ng breast cancer. So, ang naging result ng x-ray ko, halos 6 na x-ray na po ako. Sa 6 na yon, negative ako sa pneumonia, negative ako sa tuberculosis, and negative po ako sa mga bukol sa breast. Sabi ko, Lord, ano ba to? Anong purpose mo sa akin? May purpose ka talaga. Yung parang nagagalak talaga ako. Sabi ko, Lord, thank you so much. Talagang binuhay mo pa talaga ako. Sabi ko, alam ko, may purpose ka sa akin. Yun, tuwan-tuwa ako sa sarili ko. Nagpasalamat ko. Paglabas namin ng hospital, diretso agad kami ng simbahan. Nagpa-thank you of God. Then, ito po yung sa Barley naman na business. Nagpa-member muna ako after 4 months kasi nag-pandemic na po. Yun na, doon ako naglakas loob. Pero nung una po, to be honest, negatibo pa po ako. Then, ang inom ko ng barley, nung 4 na buwan na yun, laktaw-laktaw pa po. Sinubukan kong nagdire-diretso hanggang napansin ako ng mga classmate ko, ng mga kasama ko. Nag-glow daw ako. Pumuputi daw ako, bumabataw daw ako. Yun pala ang sikreto ni barley. At saka syempre po, always smile tayo. Pag may mga kausap, laging positibo lagi. Yun lang po ang sikreto natin sa buhay. Thank you po, Mens. Sana po nasagot ko ang tanong nyo. Laging maging positibo lang. Amen. Amen. Ano po, tama po si Mentor Joan. And sa mga hindi po nakakaalam, si Mentor Joan po ay napakalakas niya din sa sales. Halos everyday may sales po ng barley. Talagang testimony, sales po talaga siya. So meron pa po ba mentors na may gustong itanong? And Mentor Joan, para sa akin naman po, ano po yung naging advantage sa'yo ngayon or naging anong nangyari nung nakapaglabas ka naman po ng sasakyan? Ano po yung sa'yo or nakatulong sa team mo? Ayan, dito sa negosyo po natin. Ito meta masasabi ko sa awa ni God, ang daming na-amaze. Parang ang daming gustong magnegosyo kasi parang natatakot sila. Then, iba po kasi yung nature dito sa amin sa Palawan. Medyo nega. Kaya sabi ko, sige, bahala kayo. Basta ako, alam ko, mararamdaman ko sarili ko sa ibang lugar, mayroon naman akong At saka malaki ang impact, malaki rin ang tulong po. Kasi malaki ang nabago sa life ko po. Yun po. Kasi dito sa Palawan, hindi ko masay, iba talaga ang nature po dito. Medyo negative. Pero lang po, nagkataon lang po talaga na nagkasakit ako, kaya medyo nag-stop ako. Pero right after this, babalik din po ako, awa ng Diyos. Yun lang po. Thank you so much, men. And congrats po ulit sa achievement nyo po. And syempre, thank you, Lord, kasi okay na po kayo ngayon. Ano po, Mentor?